pag-ibig ni Rizal, si Segunda. Hindi may tatanggi sa aking mga mata. Sobrang ganda niya at tila'y para siya isang mga bituin sa langit na hindi kumukupas sa pagdingning. Siya ang humihig sa puso at una kong pag-ibig. Subalit hindi lahat ay perpekto. Mahusay ang pag-iisip mo, Jose. Ang sabi ng mga tao, ay gagawa ka raw ng malaking bagay. Nais ko lamang gawin ang mga bagay na makabuti sa'yo. Ngunit may mga kwentong nagtatapos bago matapos ang unang kabanata. Siya ay isang pangako na tinupad na ng iba. Ang aking kalawang pag-ibig, si Senyor Valenzuela. Jose ba ito? Kung naubusan ka na ng sasabihin sa akin. Gawat ang chemistry mo, Jose. Mabay. Ingat Jose, ang pagsulat dalawang yun ng sabay-sabay isang mapangayon na eksperimento. Kahit na para sa isang siyentipiko. Dalubhasa daw siya sa aghaw. Ngunit sa puso, si Jose Rizal ay naglalaro ng Pinakamamahal kong Jose, sinusulatan kita sa paraang tayo lang ang nakakaalam ng sarili nating likod. Sapagkat dito sa bahay, dito sa mga dingding, ay may sarili rin silang pahinga. Ina! Akin na yan! Tumigil ka! Ako mismo ang magdidesisyon kung sino ang magpapangasawa mo! Isang piraso ng bahay, Senyorita, sinamay at telang pilo. Diretso sa magpagpapos sa kalamba. Masyadong mabait sa'yo. Pero sinabi silang sa akin ni Eduardo na ang mga bulaklak sa Madrid ay mas madamdamin kaysa sa Canada. Sa Madrid, hindi lang tayo nagkikipaglaban para sa ating bansa. Nag-aaway kami sa titig ng isang babae. She plays the heartbeat ng guitar. At ako, may lupa ako sing ng mga tulog. Natagpuan ko siya sa gitna ng mga cherry blossoms. Siya ang lahat ng naisip kong babae. Mainhin, makinang, at mabait. Maaari akong manatili dito sa Eko. Kaya kong kalimutan ang mundo at maging isang lalaki nagmamahal sa'yo. Pero hindi ka lang lalaki, Jose. Isa kang pag-asa. Ngunit para sa ikabubuti ng aking bansa, kailangan kong igsakripisyo at iwanan ng aking babae pinakamamahal. Isisimikap ko naman, Jeremy.
kahit na ang luwad ay kailangang hinan. At kailangang tapusin ng artist. Ito mukha ng mga kapatid mo. Lubang napakadikadong mo. Stay inside today. Hindi titigil ako na. Hindi rin tayo dapat. Mahal na mahal kita. Subalit, hindi ko dapat kalimutan ang tunay na mission kung bakit ako'y pumunta rito at pumarito. Lagi mong kasama ang iyong libro, Jose. Sinasabi ba sa iyo ang mga kwento na mas kawili-wili kaysa sa ibinabanggit namin? Sinasabi nila sa akin ang kwento ng aking mga tao. Si Susan. Maingay sila kahit di ko hanapin ang katahimikan. Sana masundan kita upang maglakbay kung saan napupunta ang iyong iniisip. Ang puso ko mo ay hinarap para sa isang mulit na buhay. Susan, dahil ang tulad ko ay multo na lamang sa buhay mo. Ang pag-ibig ko para sa aking bansa ay mas mananatiling mas matimbang kaya sa pag-ibig ko sa mga babae. Si Jose. Siya ay isang matalino, matuwid, at gusto niya ang iyong mga biro. Mahal kita, Jose. Alam mo ba ang kalagayan ko? Ang buhay na magkasama ay nangangahulugan lang. Ang buhay sa iisang pananampalataya. Lumayo ka sa Roma, samahan mo ako bilang isang protestante at ako'y iyo. Nelly, inibot ko na ang mundo. Marami ako nakitang kagandahan. Ngunit wala sa iyong espiritu. Gusto kong magsettle down kasama mo. Teka, ba't nila ako tinatawag? Ako'y nilito na. Anong gagawin ko? Wow ha, makatulak sa akin. Huh? Ala kapal. Bruhang to, ba't ngayon dumating? Mahal. Oh, ano kayo? Hahabol pa kayo sa akin? Ha? Hindi ko kayo mahal. Mga bruha.